Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, merong tanong sa atin si Maresa Perocho. So kabayan, pa-help naman, terminate po ako, makakapag-apply pa ba ako pabalik mag-work sa Hong Kong po? So yung sagot dito is 50-50. Medyo mahirap. Medyo mahirap siya guys. Kasi nga, yung terminate kapag nakauwi ka na ng Pinas, mahirap na makahanap dyan ng amo kasi pina-priority ng mga agency sa Pinas is yung ex-abroad, ex-Hong Kong, and first-timer. Kasi yung mga terminate, medyo hindi nila ini-entertain. Sa totoo lang, Kings, kapag nalaman nilang terminate ka, kakausapin ka nila konti, aalis ka na kaagad. So, ganun. And, saan pa ba? Halos lahat, ang ina-accept talaga nila is finish contract and then first timer. Kasi parang bad record sa kanila kapag terminate and ikaw yung umuwi or break contract. Kaya yung ayun nga katulong ng kapatid ng amo ko, umuwi siya guys last July, August, September, October. Wala siyang trabaho hanggang ngayon as in. So, nagsisi siya nandun. Nasa post niya minsan nagsisisi siya kasi nga ang nangyari kaya siya nag-break kasi nagka-jowa siya ng Pinoy na may asawa sa Pinas and then parang hindi ko alam anong nangyari pero parang naging niya nasa sobrang nasaktan siya gusto niya na lang na mag-break ng contract para hindi niya na makita yun. Parang gusto niyang ipamukha sa lalaki na ayun nga, hindi mo na ako makikita. Parang tinatakot niya yung lalaki sa break contract. Yung parang ganun. Kasi iniisip niya kapag mag-break contract siya, magmakaawa yung lalaki, ganyan. Pero wala. Kasi nga may mga asawa sa Pinas yung mga lalaki dito sa Hong Kong. Kaya bihira ka lang makatagpo dito ng single. And yung single na yan, marami yang jowa dito, pinag-aagawan. Kaya huwag kayong makipagrelasyon sa mga Pinoy or kahit kanino tao dito sa Hong Kong, guys. Kasi walang seryoso dito sa Hong Kong. Sabi nga ni Catherine, ito yung lugar na dadaanan lang. Ayan. So, ngayon guys, nagsisisi siya. Andyan yung nadidepress na siya. Hindi ko na nga masyadong tinitignan yung mga post niya. Nadidepress na siya, na andun yung regret, as in. Kasi nga, ang bait ng amo niya kung tutuusin. Napaka ng trabaho niya. Madali lang kasi yung bata is wala din buong araw sa bahay. So, yun lang talaga yung issue sa kanya. And nung nakaraan, inom siya ng inom, tas hindi siya umuwi sa amo niya. Pero hindi pa yung amo niya yung nag-break. Siya mismo yung nag-break ng contract niya. Kaso, ang nangyari nga is, hindi na siya. Mahirap nang makabalik. So, hindi umuwi siya ng Pinas, hindi siya nag-apply. Kasi nung time na yun, nung umuwi siya, biglaan lang din, pumunta siya ng Macau. Hindi ko alam kung nag-apply siya doon or ano. And then, pagkatapos, umuwi siya sa Pinas kasi namatay yung papa niya. So, ngayon, wala siyang parang second option or yung parang line up kung ano yung next niyang gagawin. Hindi siya nakaplano kasi iniisip niya, pagbalik niya ng Pinas, makaka-apply siya kaagad. Partida, yan siya, 2 years na finish niya yung contract dyan sa amo niya, 2 years, and then nag-extend siya ng hindi siya umabot ng 1 year. So, naka 2.5 years lang siya siguro dyan sa amo niya, and then ayun yung nangyari. So, nag-a-apply siya ngayon, nagtatry siya, pero hirap na hirap siyang makabalik. Hirap na hirap siyang makabalik dito sa Hong Kong. So, makikita mo always niyang sinishared yung mga video niya nung nandito pa siya sa Hong Kong. So, na-miss niya talaga yung Hong Kong. So, kaya yung tanong ni Ate Marisa, 50-50 po or depende. May ibang agency, pero karamihan sa agency hindi tumatanggap ng terminate or break contract. Pwede naman, try nyo lang. Pero mahirap siya. Hindi, alam mo yung sa 100%, 20% yung chance mo na magkaroon ng amo. So, mahirap siya guys. Kaya kapag kayo tinerminate, wag muna kayong umuwi ng Pilipinas. Maghanap muna kayo, pag tinerminate kayo, maghanap muna kayo ng amo dito sa Hong Kong para sure kayo na may babalikan kayo ba kung gusto nyo pang magtrabaho. Pero kung talaga, uuwi kayo and pagdating doon tsaka na kayo mag-apply, mahirap na. Mahirap as in. Kaya kung mga break contract kayo and gusto nyo pang bumalik sa Hong Kong, dito na kayo maghanap ng amo. Kasi maraming amo dito guys. Sa loob ng isang buwan, na magpasa-pasa ka ng mga resume or mag-apply-apply ka bawat agency, sa isang buwan, may chance talaga na magkaroon ka ng employer. Maraming chance. Pero, kapag nasa Pinas ka na, ganito yung chance mo, napakaliit. Kasi maraming mga
As in, maraming mga applicants doon, marami. Alam mo yung naawa ako doon sa mga kasama kong nag-apply. Yung iba guys is galing pang Batangas. Batangas, Mindoro, Pangasinan, Pampanga, Bulacan. Swerte na lang ako kasi ano lang ako, Quezon City, isang van lang. Pero sila, pagpunta doon, antok na antok sila. Alam mo yung binenta pa nila yung kalabaw para lang makapag-apply. Tapos pagdating doon sa agency, nag-try na kami lahat. Hindi natanggap sa interview. Grabe. Yung awa mo, yung makikita mo sila na gusto mong isipin na sana palit na lang kami kasi nga ganyan yung nangyayari. So, nandun yung taga Cavite, naawa ako kasi parang naging kaibigan ko na siya kasi 2 beses ako pumunta and sa 2 beses na punta ko, nandun din siya and always siyang hindi natatanggap. So, tinatry ko na siya. As in, binibriefing ko siya kung anong gagawin. Alam mo yung tinuturuan ko na siya ng mga dapat. So, nag-aral kami. Alam mo yung tinuturuan ko siya, nag-uusap kami, ganito yung gawin mo mamayate kasi ang issue sa kanya, mataba siya. So, nag-diet siya and nagsuot siya ng itim na damit. So, ayun, sabi ko, ganito gawin mo, te, na ganyan. So, tinuturuan ko na, okay na sana, madali na, magaling na siya mag-interview, kaya niya nang bula-bulahin. Pagdating sa katawan, doon naman siya na fail. Kaya guys, yung mga mag-apply sa Pinas na terminate dito sa Hong Kong, mahirap na talaga. Marami kang kaagaw doon, first timer. Isa lang yung nag-i-interview. Ilan kami lahat? 60. Isa lang. Alam mo yung kinuha? 15 lang. Or siguro 13. 8 yung ex-abroad, finish contract, ex-Hong Kong. Basta galing abroad na. Tapos nag-finish ng contract. 8 doon. And then, 6 siguro. 6 yung sa first timer. Ang dami naming first timer, guys. Sabihin mong 40 piraso. Ilan lang yung natanggap? 6 lang. Ganun kalala yung paligsahan. Alam mo yung salang-sala talaga. Tapos sasabihin ng agency sa'yo, kapag hindi ka natanggap dito sa interview na to, sasabihin sa'yo, balik ka sa susunod na Webes, may ibang agency naman sa Hong Kong na mag-i-interview. Try mo yung luck mo uli. Baka matanggap ka sa agency na yun. So, ganun yung ginawa ng kaibigan ko. Halos kada linggo siya ng Webes. Nandun siya para magpa-interview and hindi siya natanggap. So, swertehan lang talaga. Ako na swerte siguro ako. And siguro binigay din sa akin to ni Lord na iniisip niya kaya ko namang i-handle yung pagkain dito, yung trabaho, yung pressure. Kung sa pressure lang, pressure ako. Pero nasanay na ako sa pressure kasi sa Pinas, utak ko yung napipressure doon, guys. Alam mo yung naglalakad ako sa daan, Ortigas ako kasi SM Mega Mall ako nagtatrabaho. Naglalakad ako sa daan, tulala ako naglalakad. Alam mo yung hindi ako pagod sa trabaho, pagod yung utak ko. So, tulala ako naglalakad sa daan, ganyan. Pagdating ko sa bahay, kasi parang mga 45 minutes or 30 minutes lang, sa pagod lang ako napagod. Alam mo yung sa pagod lang, naglalakad akong pagod, naglalakad akong tulala. So, doon lang ako napapagod. Pagdating ko ng bahay, tulala na ako, tas kakain ako, magsiselfone na ako. Tas, ayun, nagpipray ako na sana bukas hindi stress yung trabaho or yung benta. So, pagdating dito sa Hong Kong, yung stress na binibigay nila sa akin, na-handle ko na siya, hindi na ano sa akin, hindi na iba yung ganong stress. Kaya kayo, yung mag-apply dito, siguraduhin yung mentally kayo prepared, physically and emotionally. Sama nyo na din yan, yung physically kayo na mataba. Kasi pagdating dito, pumapayat, guys. Walang tumataba sa Hong Kong, maliban na lang sa iba. Pero karamihan, pumapayat talaga as in. Siguro 80% pumapayat dito sa Hong Kong. So, ayan, try mo lang yung luck mo, ate. And meron namang online na, alam mo yun, page dito sa Hong Kong na finding job in Hong Kong. Parang ganun siya, basta try mong hanapin. Kasi doon nakakakuha yung ibang direct hire. Pero doon hindi ka pwedeng mamili. Sabihin mo lang na terminate ka. Doon ka mag-apply sa online. Tapos, pagka may amo ka na doon, tsaka na magpa-process sa agency. Alam ko yung Sunlight ata yun dyan sa may Makati. Tumatanggap sila ng may mga amo na direct hire. So, marami din akong mga nakasabay sa TESDA na mga direct hire sila. Pero pagdating dito sa Hong Kong, guys, asahan nyo na mahirap yung trabaho kapag direct hire ka.
Kasi nga, yung mga direct hire na yan, hindi na yan sila tinatanggap dito ng mga katulong sa Hong Kong. So, hindi sila tinatanggap. As in, ayaw na namin sa'yo, ayaw na namin ng mga ganyang ugali nyo. Lalo yung mga expectation nila, ganto ganyan. Kapag first timer kasi or mga terminate, ginagrab yan agad nila. Kasi nga, baka wala nang second chance ko. Kung anong meron, yan na lang. So, nandyan yung madaming expectation yung mga katulong, ay yung mga amo, pero pinapatos na lang ng mga terminate or first timer kasi nga, kailangan mo talaga ng trabaho. Pero yung mga finish contract na nandito sa Hong Kong, hindi na yan sila kukuha ng ganyan. Alam mo, tina-target nila, above minimum, and then, mga puti or mga kano. Kasi, yung mga kano, kapag naka-red yung calendar, binibigay nila yan sa katulong. Day off ka rin or holiday ka din. Kahit hindi yan holiday sa mga Chinese dito, hindi kami holiday ng mga Chinese yung amo. Pero kapag kano yung amo mo, binibigay yan sa'yo. And also, hindi sila madamot. May mga pa-tips sila. Pag mga Chinese guys, 10 na lang, suklian mo pa talaga. Ganun kalala yung mga Chinese. Pero kapag mga ibang lahi is, wag Indian. Buraot din yung Indian. Indian, wag. Mga puti lang, puti. Pero Korean, marami ka ding hanas-hanas sa Korean. Pero kaya naman siguro, mahirap lang yung trabaho. And Japanese siguro, mahirap din yung trabaho. Ang maganda lang talaga trabaho, yung mga alam mo yung mga puti. Kasi ano yan, mababait yan sila. Depende, pero halos marami yung mga mababait sa kanila. And also, nagbabakasyon sila sa ibang bansa ng 1 month. So, 1 month ka rin walang trabaho. So, ganun lang. Pero may mga aso yan sila. And, ayun lang. Good luck sa'yo, ate. Hindi ko siya masagot na makaka-apply ka kaagad. Kasi parang feeling ko, mahirap talaga maka-apply kapag terminate. Kaya, guys, galingan nyo. And, kailangan pag na-terminate kayo or nag-break kayo ng contract, kung gusto nyo pang magtrabaho dito sa Hong Kong, maghanap na kayo ng amo dito pa lang. Marami dito, makakapili ka. Kasi pag sa Pinas ka, wala ka ng choice. Kung ano yung nandyan, tanggapin mo na lang talaga. And mahirap sa Pinas, marami kayong nag-aagawan kasi maraming mga applicant na gustong pumunta ng Hong Kong, kala nila masarap. Kaya dito na kayo maghanap, okay? Ayan, I love you all and bye-bye.